tahimik sila ngayon sa nangyayaring alitan or sa nangyaring gulo dito or sa mga Duterte at itong sa mga Marcos sir, no? Sa tingin niyo, sir, kaya tahimik sila kasi ayaw nilang magurgor, ayaw nilang mawalan ng pondo. Kasi syempre kapag ikaw naging kaalyado ka ng Duterte, kalaban mo itong si Romualdez, talagang mawawalan ka ng pondo. Ganon din ba yung pananaw niyo, sir? Ano, magandang katanungan yan. Bibigyan ko ng emphasis ito para magising ang nasa Congress at magising ang taong bayan. Okay. Kung ang congressman or senador, kung ang siniservisyohan nyo ang taong bayan, ang kapakanan ng taong bayan, I'm sorry sa mga salitang masakit ito sa lahat ng mga congressman at saka senador. Lalong-lalo na ang mga kapanalig ni Pangulong Duterte. Bigyan natin ng emphasis. Ano ba? Wala na kayong bayan? Saan kayo natatakot? Yung buhay nyo? Pawalan kayo ng pundo? Ano pa? Yun lang. Dalawa. Buhay nyo? Pundo. Bakit pa kayo nagkandida? Bakit pa kayo nagpahalal na tignan nyo salitang word sa representante? Tandaan nyo you are representing your district, congressman. You represent your district. Ano ang ginagawa nyo ngayon? Tanungin ko nga kayo, specific doon sa mga kapanalig ni dating Pangulong Digong Duterte. Di ba napakaliwanag? You are representing your district. And now you did not perform that term, that terminology. Representing the district. Ginawa nyo ba? Hindi. Ano? Hindi. Magising kayo. Ha? Bakit kayo natatakot? Buhay nyo? Pondo? Doon lang ba kayo nabubuhay? Kaya kung hindi nyo ibigay ang inyong buhay, huwag lang kayo magkandidato. Tama. I challenge everyone. Huwag lang kayong pumasok sa serbisyo kung hindi kaya ninyo magserbisyo sa bayan. Ha? Tama, sir. Pumasok na naman sa isip ko yung serbisyo. Ang pagpasok sa gobyerno ay hindi hanap buhay. Oo, nagiging personal interest, sir. Serbisyo. Correct. Serbisyo. Ay, makapagmura tayo dito Oo, medyo ano na kayo, sir. Kasi yun ang ginagagalit mo ngayon Kaya ako nakikialam. Dahil ang mga nasa gobyerno, ang nasa isip nila, negosyo, hindi serbisyo. Pera. Tarantado kayo. Pera, sir. Pera, nabuhay kayo sa pera. Kayo mga pamilya ng kawatan, pahiya kayo. Ha? Pamilya, anak, asawa, magulang, mga kawatan, ang mga anak ninyo, ang mga magulang nyo, ang asawa nyo, kawatan. Oo. Ganun na lang yung galit niyo, sir, no? Kasi nakikita talaga, hindi bulag ngayon at saka hindi bingi yung taong bayan nyo sa sitwasyon o nangyayari ngayon sa ating gobyerno under the leadership of Marcos Jr. Pero, sir, parang hindi ito masyadong nakikita ng lahat ng ating mga Pilipino kasi yung mga gobyerno, yung opisyal natin